Na ang alamat ng sapatos. Noong panahon ng mga taong kuweba, simple lamang ang pamumuhay ng mga tao. Kumakain, natutulog, at Bakit? Umiepal. Umiepal. Ano ba inisip mo? Sige, umiepal o. Tapos Ayan, paminsan-minsan, umiepal pag may nagkukwentuhan o kaya may nagkakasayahan. Simple lamang ang kanilang mga pagkain tulad ng roasted na baboy damo. roasted talaga. O yan, di ba? Roasted. Grilled na fresh na lapya galing sa ilog. Simple o yun. Grilled, di ba? O kaya naman inihaw na ibong ligaw at ibong at home. Ano naman yung ibong at home na yun? Diba? Ibong ligaw na napadal lang. Ibong at home, yung paikot-ikot lang sa paligid. Sige na, ayan. Simple lamang ang kanilang pamumuhay dahil puro bato pa lang ang mga gamit. Wala pang kuryente, kaya wala pang radyo nun. Sayang, di sila nakakapakinig sa IFM, no? Wala pa rin ilaw sa gabi, kaya puro dinner by bonfire sila palagi. Wala pa rin mga PSP o kaya yung Nintendo, Wii, Nintendo Wii ba yun? Wii po, Nintendo Wii. Ayan, yun na, Nintendo Wii. Kaya simple lang din ang kanilang libangan, ang iumpog ang ulo sa dingding. Sige, mga taong kaiba na yan. Pero wala na yatang mas simple pa sa aspeto ng pamumuhay ng mga taong bundok, kundi sa kanilang pananamit. May mga taong kuweba na nakataples, lalo na yung mga lalaki. Pero may sinusuot sila na pang-ibaba gamit ang mga pinatuyong balat ng hayop. Yung iba nakahubad, pero yung iba nagtatakip. Lalo na pagka maliit ang kanilang mga tiho. Ano? Pag maliit ang kanilang mga tiho. Ang kanilang mga tiyan. Tiyan na naman. Pag maliit kasi yan, nakakaya sa mga taong kuweba pag maliit yung tiyan mo. Kasi ibig sabihin, lagi ka gutom, hindi ka makahuli ng mga hayop na pwede mo kainin. Sige. Tapos walang suot na sapin ang mga taong kuweba. Kung kaya, madalas na magkasugat ang mga ito sa paa, lalo na kapag naghahunting sila ng mga oso at osa. Anong osa? Babaeng oso. Parang lolo tsaka lola, di ba? Sige. Isang henyong taong kuweba na nagngangalang Ag ang nakaisip na ang engot ng ibang taong kuweba. Si Ag naman. Kasi nasasaktan na nga at nagkakakalyo sa paa, wala namang ginagawa. Parang tinatanggap lang nila ang sakit na nararamdaman kapag naglalakad. Subalit na iiba si Ag, maabilidad ito. At inaalagaan niya kasi ang kanyang paa kasi flawless yung paa niya. Tapos flawless. Hindi ko alam kung bading si Aga. Wala naman kasi sa story. Anyway, back to the story. Kumuha si Ag ng balat ng hayop at isinaklob ito sa kanyang paa. Itinali pa niya ito sa bandang malapit sa tuhod para hindi humulagpos. Naglakad siya at tinesting ito. Naramdaman ang iba yung sarap ng pakiramdam na maglakad na hindi nagagasgas o nagagalusan sa paa. Nakita ito ng ibang taong kuweba at namangha. Isang taong kuweba, yung best friend ni Ag, si Og. Si Og na naman. Si Og, lumapit sa kanya at nagtanong, "Uy Ag, ano yan?" Sabi ni Ag, "Hindi ko alam eh." Sabi ni Ag, "Pero basta sa paa to eh. Sa paa to." Okay, tapos Nagliwanag ang mukha ni Og at sinabi, Yun ang itawag natin dyan. Sa paa to." Okay. Kaya simula noon, ang tawag sa sinusuot sa paa at ginagamit na panlakad o pantakbo ay sa paa to. Pero natuto rin ng tao na dapat pag plural o maramihan, lalagyan mo ng S sa dulo ang salita, di ba? Okay, tapos kasi dalawang pa yung susuotan mo ng sapaato, kaya naging sapaatos ang tawag dito. At nang lumaon, ito ay naging sapatos.